domestic flights. Okay. Sa domestic flights, ito ang kagandahan sa business natin. Dito sa domestic flight natin, lahat ng airlines nakalatag sa isang page at lahat ng oras nakalatag sa isang page at lahat ng presyo nung araw na yon. Okay, aalis kunwari tayo sa April 30. Mag-economy lang tayo. Okay, tapos lahat, tapos password. Tapos naka-word lang po siya. Okay, papalitan niyo ng presyo. Kahapon yung bumili sa amin ng Tokyo, Japan. So, 16,000 ba? Siyempre, mabilis ang calculation. 18,000 po. Bayad agad yung babae. Walang tanong-tanong. Kasi mas mahal pa daw yung ticket niya na binili. Kaya, okay lang daw sa kanya. Okay. So, sa biyahe ng Manila to Cebu, sa April 30, ang pinakamurang ticket, 1,185. At ang pinakamahal na ticket nung araw na yun 4,684. Ang Pilipino, ba't ka naman magpo-4,6? Meron palang 1,1 lang. O, dito ka na. Naka may point? Dito ho, sa 1,185, may system charge siya na 200. Tapos magpatong ka pa ng 300, nakita mo. So more or less, ang ibibigay mo sa kanya, magpatong ka ng mga 500 pesos. Now, sa ticketing ho na pagnenegosyo, hindi ka pwedeng magsabi na fix. Mare, pare, ang nakikita ko ngayon sa system ko, 1,500, 1,600. Mare, pag hindi mo to book, mamayang hapon pa, pwede maging 1,800 na to, pwede maging 2,000 na to. Pag bukas pa ulit, Mare, mas mamahal pa to. Okay? Ang ticketing po kasi, kada oras yan, kada minuto, nag-change siya. Okay? Kaya hindi ka pwede kaya dapat ang margin mo medyo malaki-laki. Okay? So, mag-margin ka na kagad dyan ng 600, 700. Kasi baka mamaya, pag-book mo na, nasabi mo na yung presyo, di ba? Nag-deposit na siya sa account mo. Tapos tumaas. Nako, baka kukulang, abonado ka pa. Okay? So, hindi ka pwede magsabi ng fix. Mare, nakikita ko ngayon sa system ko, Mare, 1,800. Okay? Pero Mare, habang lumalapit to, nagbabago mamayang gabi, bago na naman to. Bukas to, bago na naman. Okay? O Mare, ayan na Mare, nagbabago na, magbabago na Mare. Book mo na. Takutin mo siya. May araw itong pananakot. Okay? Huwag na kayo magpapautang ng ticket. Kailangan muna may deposit nyo sa account nyo. Okay? Para po maganda yung negosyo natin. Bawal sa negosyo natin na nagpapautang. Okay? So, syempre, utang ay okay, pero hindi pwede. Kasi negosyo, may panapaikot ka kasi. Huwag niyo mawalawan ng pautang. Ito depends, pero again yun na sinasabi ko, negosyo kasi negosyo. Okay? So, wag nating hahaluan ng iba kasi mamomroblema ka rin na maningil. Mabait pag nangutang, pero pag paningil na, ay wala na. Hindi ka niya kilala. Ay, ano nga yun? Diba? Nakalimutan na niya. So, pwede po kayo mag-mark up. So, maraming pumupunta ngayon ng Boracay. Okay, Katiklan. Maraming pumupunta ng Bohol. Book nyo lang. Pati yung mga kasamahan nyo, pwede. Basta kailangan mag-deposit muna sila ng pera sa account nyo. Okay? So, yan ho yung ating ticketing. Let's talk about the international flights. Okay. Dito po, pwede kang magpatong sa local 350 to 500 kada isang ticket. Okay? Pwede mong yung iba ho. Lagi kong kinikwento to, nag-book sa akin Manila to Dumaguete. Ang sinisigil sa kanya sa Harrison Plaza ng ticketing 6,500. Pagtingin ko sa system ko, 2,000. Sabi ko, ay tita, 2,500 po yan. Ay okay lang ma'am, 4,000 pa rin. Okay, ang na-save ko. Biruin mo yung Harrison Plaza, 4,500 ang kinita. Talagang ang kaluluwa sinisilaban na sa impyerno. Grabe, no? Ganun sila magpatong na. Kaya ho tayo, alam mo sabi sa kanya, sabi ko, tita, paano ba talaga kayo mag-rate ng ticket? Sabi niya, ma'am, depende sa itsura. Aboy, pinakailaman mo pa talagang itsura. Pag alam daw talaga nila na emergency, kasi wala nag-ano rin, alam nila talaga kailangan mo, alam talaga nila, tinataasan nila. Bakit nakikita mo ba yung system niya? Hindi naman nakikita
Kaya ako mag-ingat kayo pag bibili ng ticket. Huwag ko kayo masyadong maganda. Kasi mamahalan niya ang ticket mo. Hindi totoo. Wala ka kasing access, tama ba? Siyempre, taga-probinsya ka, di ba? Wala ka namang kamalay-malay kung dinodoble niya yun or ano yun. So, if you have GPRS, so, sabi ng iba, ma'am, I have credit card, I can access. Oo, pero ilan lang may tao may credit card? Diba? 96 million na Pinoy, lahat ba may credit card? Naku, 10%. Sa credit card ba, wala kang kita dyan. Nagbabayad ka pa ng 3.5%. O ito di ba? So ito lifetime yung system. Now, let's talk about international. Manila, nag-book ko ako ng Manila to LA to Philippines. Alam mo, binabayaran ng ate ko sa Amerika. Nag-book ko sa atin ng 32,000. Alam mo sa LA magkano? More than $1,000, 50,000. Alam mo, binigyan ko ng mami ko, thank you talaga sa GPRS. First time kong nalibre yung nanay ko ng ticket talaga sa buong buhay ko. Buti na lang may GPRS. Ano, ina-inquire nila sa States, sa LA? More than $1,000. Siguro sabi niya mga 50,000. Alam mo, sa GPRS, 32,000 lang. Hindi naman magkano yung na-save. Mura ko yung international natin, and we have a lot of feedback already. Yan mo siya. Kahapon yung yung Japan, nakakatawa. Sabi ko, bilis magbigay ng pera nung nanay. Siguro mahal yung ticket na nabili nun. Ay, okay lang. Nag-isip-isip talaga. Yung downloads ko, kumita ka ako ng 1.5. Di ba, kahit ginawa ko namin 20 mil, okay pa rin siya. Huwag naman. Kaka tayo, hindi na makakain. Masarap. Tama, yun ang advice ko, huwag nyo naman masyadong taasan. Kumita ka na 1,000. Not bad. Huwag naman. Okay. Ang ticket during the time, meron pong 34,000. Isa-select mo lang yan. Pag hindi po lumalabas lahat ng airlines, meron pa siyang airlines na hindi nare-read, i-select mo lang, lalabas pa yung ibang airlines. Okay. O, tingnan mo, lumalabas yung ibang airlines. Okay, may Delta. Okay, may Philippine Airlines. Tingnan mo, nagmahal na siya. Itong isa, 34,830. Okay, yung isa naman, ang pinakamahal is 40, may 129 pa. Tingnan mo naman. Ay, bakit ka naman mag-129? Meron pala ito ako sa akin. Ito na lang kahit kung saan pa siya basta makarating sa Pilipinas. Diba? Bakit kaya 100? Ba't ako doon? Siyempre doon ka sa mga kamura. Ibig sabihin, lumabas lahat ng flights. Lumabas lahat ng presyo. Pipili ka na lang. So, siyempre, tayo mga Pilipino, titipid. Yun talaga ikaw sa una. Ay, kahit pa saan papunta, ano man. Ito po yung price, 34,840. Ito, 37. Sa Delta, 39. 41,840 yung isa. Ang pinakamahal po, from Manila to LA is Cathay, 129. Hawaiian Airlines, 46. Okay. Yung ticket natin dyan, yung amount, kasi iba kasi meron pa mga air tax din. Ano na po ito? Lahat, all in na. All in na. Nandito na rin po ang system charge. May system. Terminal. Kasama na sa presyo. Yes, kasama. Magpa-mark up ka na lang dito ng 1.5 kasi ganun kahapon yung nakita ko sa ticket nung binook namin. So, nandun na siya. Nandun na rin yung markup ng system. Wala na sa plus 500. Magpapatong na lang siya, i-erasin. Ito talaga yung price na nakalagay. I-erasin mo na lang katulad kahapon. 16,497 yung nakalagay. So, ang siningil namin dun sa babae, 18,000. Ano lang yun Home-in. So, piniraise mo lang na, ginanong-ganon ko lang yung tapos pinanong ko 18,000. Binigay ko sa 18,000. Doon sa ticket, sa resibo. I-erase mo lang, word lang kasi yun, click. Walang kahirap-hirap. Tita, yan na po ang inyong ticket. 18,000. May edit po ito. Naka-word po ito. Mag-print kasi siya ng e-ticket. Sa Word. Diba? Naka-word siya. Kaya doon mo siya maano. Doon mo siya. Kaya mabente, may bahala ko po anong gusto mo. Quiet, yes. Ang regarding po sa cargo, meron din po siya. Meron na pong 15, 20 kilos, depende sa airlines eh. Nakalagay na siya. Opo, naka-indicate na siya. Yung system pa natin,
pa-updating ito sa mga photos. Yeah. Actually, the promo, yung mga piece of fare, may nakalagay din siya. Pero sa atin kasi, nagiging 600, 700 lang siya. Wala naman po talagang piece of fare eh. Yung mga 899, ako mahilig ako dyan eh. Pumupunta pa ako ng Clark Day 899, nakita ko sa website, pumunta na ako sa Cebu Pac, wala naman kasi akong credit card eh. Pagpunta ko, sabi, 2.5, sabi ko, miss, akala ko ba 899? Ma'am, sa website lang ho yun. Tinarayo pa ako nung impacta. Ano sa kasi? Sabi ko, ha? Ganun ba? Ma'am, sa website po, marami pang taxes, blah, blah, blah. 2.5 din. Kaya yung mga piso nyo, hindi naman talaga siya piso. Pag pupunta ka na at mabayaran mo na 600, 700, gano'n na siya. Kasi may taxes. So, panggonyo lang niya yung sa inyo, panluloko lang. Pero Talaga. yung sa atin, Sa atin po nakikita. Actually, nakikita nyo may 600, 700. Promo na po talaga yon. May mga nakukuha ko dito mga 700. Yun yung mga promo. 400 pa nga po. Di ba? May 400 pa kasi nakikita minsan. So, talagang early booking. So, depende po sa inyo, okay? So, ganun po ang senaryo. Choose flights. Dito lang. Tapos, nandun na rin. Ano mo yung pangalan. Please, sa international po, pag tourist, lagi pong two-way ang ibubuk natin. Okay? Pag ticketing na kayo, huwag kayong tatanga-tanga. Huwag kayong magpapagalitan sila ng immigration. Pag turista ho, dapat laging two-way. Okay, so dalawa lagi-lagi ang kita mo, may 2,000 ka lagi sa kanya. Boyfriend, dito na kayo sa akin. Kasi lahat ng turista hindi. Pag working visa yan, one way. Pero pag turista, laging two way. Hahanapin mo kasi sa immigration. Okay, so dapat laging two way ang ibibigay nyo. Pag local po, wala kahit one way lang. Pero pag lumabas ng Pilipinas, lagi, okay? Please try to email the scanned copy of the passport sa gprsbooking@yahoo.com. Kailangan nyo po yun, na-email. I-scan nyo, tapos i-email mo. Pag international, pag local, wala naman po. Hinahanap yan na record talaga eh, ng mga airlines. Okay? So, ganun ho. Please be very, very careful sa names, okay? Pag names po at nagkaroon ng spelling, maling spelling, okay? 3-5 yan, ang mahal ho ng change name. Okay? One time, nagkamali kami sa booking. Okay? Nagkamali yung pangalan lang ha. Medyo naku, pagpapalit ko sa Cebu Pac 3-5. Alam mo, mas mahal pa yung pagpa-change name. Okay? Kesa dun sa ticket. Sabi ko, grabe ka naman, miss, madang mahal. Papalitan mo lang naman, wala namang effort. Eh, ganun ho talaga, ma'am. Gusto nyo, wag na ho kayong sumakal. Grabe talaga, parang magwawala ka talaga. Wala kang choice. May magawa ka ba? Wala eh. Magbabayad ka na lang. Kahit ma-high blood ka na sa sama ng loob, wala ka. Talo ko kasi eh. Sa totoo lang, wala. Hindi naman yun namimilit eh. Ma'am, di mo nagbuko yung maganda. Wala kang magawa. Mas policy nila. Please, kailangan mo ng birthday. Okay? Kailangan po ng kanyang, yung kanyang mga flights. Pag kayo ang nagkamali, doon kaya very, very careful talaga sa ticket eh. Yung ng date, baka mamaya yung date mali ka or blah blah blah, walang rollback kasi ito eh. Kaya dapat po inaaral nyo talaga siya. Hindi ho siya pwedeng, once, buy and book kasi tayo eh, book and buy. Once na na-book na namin yan at na-click mo na at nag-good na yan, hindi ho pwedeng ma-rollback. Pupunta ka na talaga sa mga airlines. Okay? Hindi ho pwedeng mag-change dito ng flight sa GPRS. Kunwari, ikaw, ahente ka namin, dealer ka. Hindi ho tayo nag-change ng flight. Hindi ho tayo nag-change ng name. Okay? Pupunta ka talaga sa designated airlines. Okay? May mga accredited na airlines naman po ito dito sa Pilipinas. Lahat po ito. So, hindi na ho namin yan mapapalit. Kunwari, magpaparebook ka. Okay? Kunwari, may bayad. Lahat ho ano mo dito, galaw mo dito, may bayad ha. Hindi ho yan sa GPRS doon na mismo sa airlines. Ay, mag-change flight ako. Bayad. ikaw pupunta dun sa amin. Ikaw po tayo. Okay? Hindi mo natin pwede itong galawin na. Once na nandyan. Sa airlines, designated airlines ka na. Hindi nyo na kailangan i-confirm yung mga tickets natin. These are confirmed tickets. Okay? Di ba yung iba, tatawag, ipa-confirm ko nga, wala na hong ganon-ganon. Book and buy kasi tayo. Diretso yan. Okay? That is our ticketing business. So, lagi ho, pag international flights, okay? So, kunwari ito, choose flights. Pag na-choose flights ho kayo, may sariling utak ang system natin. Pag wala kayong pera dyan, insufficient fund. Okay? Hindi siya mag-push through. One time yung distributor, galit na galit sa GPRS, okay? Nagbubuk ata siya ng flight. Ano ba ito? Kabibili ko ba ng system? Blah, blah, blah.
nung tinanong po ng aming technical, sabi ko, ano pong distributor number? Kaya pala siya hindi makabook ng flight. Eh, wala namang pera. Nag-book ko ng pera. Wala siya. Oh, insufficient fund. May isip po ito. Sabi niya, kabibiro ng system, akala ko ba na magagamit ka? Tinignan mo ng IT, naku, bagsabi, wala ka namang pera, book ka ng book. Insufficient fund. Wala ho kayo magagawa dito sa negosyong ito kung wala ho kayong pondo. Pupondohan nyo siya. So, didiskarte ka talaga. It's up to you kung paano nyo gagawa. Katulad yun, di ba may naging kita yung tao ko ng 1.5, kinuha namin yung pera, inikas dun sa baba, binigay sa kanya. Ganon din, diskarte nyo kung paano nyo gagawin. So, pwede naman siguro ma'am na yung passenger, siya ang magbabayad din na sa'yo. Yeah. Kaya lang, syempre, dapat may mauna ka ng pondo. Sabi nun, ano ba to? Ginigis ako sa sarili kong mantika. Wala namang pala siya. Hindi nyo, very important yung convenience, ha? They will buy to you because of the convenience that you will, ipapaantayin mo pa siya. Paano naman ma'am kung nasa international siya sa ibang bansa tapos, paano mo malalaman nilagyan na yung pera sa account? Sa international po kasi nagpupunto kagad sila eh. Kasi alam nila hindi accessible eh. Sa international ho ng mga partners namin, ng mga client namin na distributor, automatic ko nagpupunto kagad sila. Kasi medyo matagal. Okay? So, magpaprocess pa sila. So, medyo malaki na kagad ang puunan. Don't worry about the distributor sa abroad. May pera ho sila. Kaya kagad din ang gawa ng paraan. Nagpupondo ho sila. May uplines, especially yung mga uplines doon. Ang uplines doon, nagpupondo kagad yun ng kalahating million sa e-cash. Siya nang nag-distribute. Okay? Especially mga leaders sa abroad. Hindi ka mahirapan sa e-cash. Kasi mismo yung leader doon na tumatayo, siya mismo para ma-accommodate yung mga tao niya. Siya mismo ang nagpupondo. Siya nang nagbibigay ng e-cash. Okay? Niro-roll yun lang yan. Ganun sila sa abroad. Kasi madali naman yung pera sa kanila. Sa atin lang naman dito may problema. Sa kanila sa abroad, kayang-kaya nilang gawa ng paraan yung e-cash nila. Yung leader mismo doon, siya mismo nag-accommodate. Kasi bakit may kita siya eh. Sinisingil niya na magkano, 100 pesos eh, kada pa-e-cash mo. Kita naman kasi siya eh. Kada e-cash mo ha, pag nag-i-e-cash ka, magbabayad ka ng service charge na 25 pesos. Okay. For example, nagpondo ka sa amin sa bank. Okay. Please, pag nagpondo ka ng 10,000, ang lalabas lang at mapupunta lang sa'yo 9,975. Ito lang ko baka ganda. Nilakaman ako yung GPRS. Yung 25 po sa service charge. Kaya kung gusto mo, 10,025 ang inano mo, babawas po niya yung 25 eh. Sa service charge. Ha? Baka po high blood din kayo dahil sa 25 pesos na nawala. Ha? Ngayon pa lang kiniklear ko. Okay, may service charge po. Kahit po dyan sa baba, pag nagpa-e-cash po kayo, may service charge silang 25 pesos. Yun yung kita ng mga outlet namin. 5 pesos kay GPRS, 20 pesos, kita po yun ng RBC, no franchise. Okay, lagi po may 25 pesos. So, pag nag-fund po kayo sa bangko namin, 10,000, 20,000, ibabawas ko kagad yung 25 doon. So, baka mamaya magulat ka bakit ano naging problema. So, yung 25 po sa service charge siya. Okay, clear? Yes. So, let's go to the bills payment. Okay. Ang bill